you want to prove a certain crime, a certain case, and you want to present your evidence, baka mamaya yung mga dinadala yung mga bodies doon, yung kiniklaim nyo na pinatay, baka doon yan galing sa mga hinukay ng mga pinatay ng NPA. Pinatay ng mga NPA. Tapos sasabihin mo, pinatay ni Duterte or pinatay ng war on drugs. Mga kababayan, ito po ang mainit na balita na tila ba itinatago at pilit na hindi binibigyang pansin ng mga tinaguriang bayarang media. Mga isyong mas pinipiling hindi ibalita o talakayin. Tila mga independent vloggers na lamang ang tunay na naglalakas loob maghatid ng buong katotohanan sa sambayanang Pilipino. Nagbibigay linaw, nagsusuri, at walang takot na inilalantad ang mga bagay na dapat malaman ng taumbayan. Ito ang mga balitang hindi dapat ipagwalang bahala, mga kaganapang dapat malaman ng bawat Pilipino, anuman ang antas sa buhay, mga opinyon at kuro-kuro ng karaniwang mamamayan na may saysay at dapat bigyang halaga. Kaya't narito ang buong detalye ng balita, isang pagbubunyag ng katotohanan na kayo mismo ang dapat humusga. People's role as the source of government power. Kaya nga sinasabi ni Ultimo Sinoynoy na maliit lang ang kaisipan sa gobyerno, sa pamahalaan, ay nagsasabi na kayo ang amo ko. Oh. Yeah. Si Erap, di ba sabi niya? No. So, why would you surrender? I-over niyo yung amo niyo. Hindi mo pwedeng sabihin, iulit mo nga yung babae na yan. Ibalik mo doon sa pinagsasabi nung babae na yan. Saan lang nanggaling siguro itong babae na ito? Ako hindi With due abogado respect. Ang ibig sabihin ng soberenya, kung ating titingnan ang definition nito under international law, ito ay ang kapangyarihan ng isang bansa doon sa kanyang nasasakop na teritoryo at ang kanyang karinlan or independence. Bawat bansa ay sovereign or may soberenya. Ngayon ang tanong, isinuko ba natin ang ating soberenya dahil isinuko natin si dating Presidente Duterte? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kailangan natin munang maunawaan para maintindihan natin ang mga issues. Hindi lamang pwedeng tingnan ito sa larangan ng domestic law natin, tingnan din natin ang international law at ang Pilipinas sa pangkalahatan. Anong ibig kong sabihin? Ganito ang gusto ko ipaliwanag sa mga tao. Ang Pilipinas ay bansa at marami ring bansa sa mundo. Tayo ay nababahagi sa tinatawag na international community, diba? Of states. Ngayon, bawat bansa ay may karapatang pumasok sa mga kasunduan with other states at ito ang ginawa ng bansa. Ang pagpasok sa tinatawag na ICC statute ay isang kasunduan. At 'di ba, kahit naman sino, kahit na tayo, 'di ba, pag halimbawa makipagkasunduan tayo sa ating kaibigan or sa kakilala, merong mga obligasyon na kasama yung kasunduan na 'yon. Alam mo, maski anong kasunduan ang ipapasok ng isang bansa, hindi po pwede na makapasok ka sa isang kasunduan just for the sake of that, tapos maiiwanan mo yung taong bayan. Yung kabuuan. Walang bansa na papasok sa isang kasunduan kung ang taong bayan niya ay mapapahamak. Napaka-stupid naman itong argumento nito. Kaya nga may kasabihan. Papasok ka sa isang treaty, pero yung mga tao na nagbuo ng isang state or isang bansa, dahil pumasok ka sa isang kasunduan, yung karapatan ng mga tao na nagbuo ng mawawala na ngayon. Ito ang interpretasyon ko doon sa sila. Yeah. Ang konsepto niya ng bansa ay gobyerno, hindi ang taong bayan. Kaya nga doon sa sinabi nung kinot mo kanina, that the protector of the people and the state and
Walang distinction yung people sa state. Lahat tayo, bawat isa sa atin, ang Pilipinas, ako Pilipinas, si Atty. Paras, Pilipinas, kaya nga ang pangalan natin, Pilipino, tanga. So, alam mo, yun lang po, pinapaliwanag lang namin kasi baka mamaya yung mga interview mo, kung ano bang authority mo, baka mamaya Expert maraming mga Pilipino Maglilito na malilito sa'yo, ha? Baka mamaya, kung sa Bisaya pa yan, baka malubog mo yung tubig, ha? Lubugin mo yung tubig, ha? Gagawan mo ng maling interpretasyon. Ako natutunan ko kay Alan Pagia sa Constitutional Law. Yung may tinatawag may dictum na the cause of the cause is the cause of the final effect. Ano yung final effect? Government. Sa kumuha ng poder yun? At ano yung hawak niyang kapangyarihan? Ano yung hawak niya? Soberanya. Saan ang galing yun? Nanggaling sa tao. So, galing sa tao ang absolute sovereignty, ang original. Pinahiram lamang sa gobyerno kasi imposible naman na 16 million people govern themselves. So, there has got to be an organization. Yun ang gobyerno. At in our case, tatlo yan. Executive, legislative, at saka judiciary. Dito sa aksyon. By the way, ito lang isang insight na idadagdag ko. Sa kidnapping ni Duterte, dalawa lang ang kumilos. No? At ngayon pinagtatakpan pa rin sa legislatura. Walang role ang judiciary. Yan ang problema. And bakit natin, ito lang in simple terms, bakit natin pinaglalaban ang bawat OFW na ma-encounter nila ang isang kasalanan or isang dagok sa ibang bansa bilang yung drug mule na pinaglaban natin. Drug mule. Bakit natin pinaglaban yun? Citizen. Maski alam natin na during the time of PRRD, we were against drug addicts. We were against drug users and drug syndicate. Yun, talagang she was convicted for being a drug mule. Pero dahil Pilipino, part ng state. Yung bawat isang Pilipino is part of the state. That is why bawat ma-reduce na Pilipino, it lessens also the state. That's why the power. It's inseparable. Paano mo ihihiwalay yung state doon sa kanyang citizen? Didiretsuhin ko na, Secretary. Bakit ba ito si Attorney Ibcar Cruz Ferrer mas interesadong i-defend ang poder ng ICC kaysa sa poder ng tao? Pagkakasama din ito ni Conte, ni Botoyan, ni Andres, na pinaglalaban kuno yung mga karapatan ng taong bayan. Hindi ka Pilipino, madam. Pwede mo namang ipaglalaban ang karapatan ng mga na-involved. Pero dito sa korte sa Pilipinas, hindi doon sa ICC. Suspect pala. So ito, pakinggan natin yung kaibigan natin dating may sinasabi siya tungkol dito sa sinasabi ni Vice President Sara na yung mga katulad nitong mga nagdadaldal na mga abogado ay mga bobo. Ito, pakinggan natin. Ay mga kababayan, nako may katwiran ho ba at may basihan itong si VP Sara Duterte na sabihan na bobo ito hong abogado ng mga biktima ng umano'y EJK, yung extrajudicial killings
sa panahon po ng Duterte administration. Kasi may binabanggit ho, ito pong si BP Sara, ebidensya ho, nasa 181 lang ho ang piraso ng mga ebidensya ang naipresenta po ng prosecution sa International Criminal Court. At ito ho ay napakalayo. Dito po sa sinasabi, biro mo 30,000, 30,000 drug war deaths namatay daw sa panahon ng giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration. So, kung ito po ang pagbabasihan natin, kasi meron po yung data ng gobyerno. Kasi yun kapag sinabi mo gobyerno, ang data o records ng police ay umaabot lang po sa 6,000 o 6,000 ang sinasabing napaulat na namatay. Kapag ito ay naitala sa pulisya o sa gobyerno, ito po may basehan talaga at talagang nai-record yung mga namatay di umano. Pero parang wala yung 30,000. Nasaan pag ganito parang meron pong may basihan po dito si BP Sara na sabihin ng bobo, or ako naman sabihin ko mukhang mahina sa pagbibilang sa mathematics. Ito pong ito pong abogado ng di umano'y biktima ng EJ case o extrajudicial killings. Biri mo 6,000 ang naitala ng gobyerno o ng pulisya, tapos 30,000 ang sinasabi ng mga, yung mga nagsusulong po ng kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong crimes against humanity. Kasi ang sinasabi nga po ni BP Sara, parang laging paulit-ulit ng media. So ilang taong war on drugs, thousands killed, tapos umabot sa 30,000. Pero alam nyo, siguro hindi naman ganun bulag ang ICC na kung ano ang ibinigay mo na ebidensya, ito 30,000 ang namatay. Siyempre sisilipin naman ng ICC yan. So, in other words, what is our good friend Eli Sadolar saying is that what is being peddled in the country to put the former president in a bad light is that there is a real crime against humanity. There are so many dead people, and all of them was in conjunction with his war on drugs, and that because of that, he is personally responsible for all these killings. Pero ang katotohanan, wala silang na-submit na ebidensya na ito ganoon kalami ang nangyayari. As a matter of fact, nahirapan sila ngayon na ipoprove at gumagawa ng kwentong kutsero, ito si Conti, ito si Andres, na ini-impose ni Kopman na mag-submit ng mga tunay na identification, passport or anything. National ID. Dinadaan sa stupidity. Paiyak-iyak at kunyari, mga pobre daw ito. Mapobre ka o mayaman, kung mag-aakusa ka na pinatay, mayroong katawan. Mayroong nagpapatay. Di ba? Mayroong identification. May bangkay. May bangkay at mayroong identification. Yung biktima may identification. Pakita natin ito. Nasa Pilipinas na po ba kayo, attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan, diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito?
hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang passport para sa mayaman lang. Saan mo nakuha na yung kabubuhan mo? Wala pa kayo siyang abogado? linggo. Ha? Ang passport ay ginagamit yan para makalabas ka sa bansa, para may identification ka. Ngayon, kung dadalhin mo yung kaso mo sa ibang tribunal outside of the country, Paano sila tatrato? paano mo i-identify? Yung Kaufman, regardless of si Duterte ba yan or anybody else, that's part of the identification. If you want to prove a certain crime, a certain case, and you want to present your evidence, baka mamaya yung mga dinadala yung mga bodies doon, yung kiniklaim nyo na pinatay, baka doon yan galing sa mga hinukay ng mga Pinatay ng NPA. pinatay ng mga NPA. Tapos sasabihin mo, pinatay ni Duterte or pinatay ng war on drugs. Napaka-stupido naman. That's the most stupid thing I've heard from. Alam mo, ang hirap sa inyo, dinadaan nyo sa pamulitika. Dinadaan nyo sa style nyo na bulok. Kung doon kayo nagpunta, sinabi nga ni Colmenares na no, I was directing my clients to go to the ICC, not in Philippine court. Kung dinala nyo doon, then you have to follow the rules of that tribunal. Hindi dito. Paano sasakay sa aeroplano yan? Walang Masyado kayong double face Miss Conti pare-pareho lang kayo Yung Andres, yung itong Butuyan, pare-pareho lang. Kung anong pinagdadaldal. Wala naman talaga kayong kaso against the President Duterte. Nandoon yung corpus delicti, yung mga bangkay, binilang na yan sa hearing, ang testimony, 7,732. Oo. Tapos, paano naging ganun? Ginawa ng Rappler na 27,000, ginawa ni John Vic Rimulya ng 30,000. And yet, paring Ado, in spite of the numbers, sabi nga nung DOJ, doon sa testimony sa 7,732, and yet they cannot even bring the complainants up to that number. Nung una, yung presentation doon, 49 lang yung complainants. Correct. Oo, 49. Tsaka hindi, parang naging argumento pa ni Rimulya sa hearing. Kaya nga, pinadala sa ICC dahil hindi namin kaya ditong imbestigahan ito. Wala raw aksyon, sabi nung undersecretary. Pero nag-announce siya after the Quadcom na, we will now investigate. We will now file cases. Ano nangyari? Pwede ba yung mag-file ka ng kaso dito, tapos mayroon din doon, tapos i-recognize mo doon, hindi mo nire-recognize yung sarili mong... Tapos you will claim na kayo competent judicial authority. Hindi nga kayo judicial authority. Hindi nga kayo competent prosecution. Wow! So, yun po mga kababayan, ang sinasabi natin dito na So, pakita mo yung kay Kaufman. Anong grounds why it should be a real identification? Duterte Defense Counsel asks ICC to limit victim admissions, require IDs. The Defense Counsel of detained former President Rodrigo Duterte has requested the International Criminal Court
to limit the number of victims allowed to participate in the trial against him. In a document submitted to the ICC registry on April 7, Duterte's lawyer, Nicholas Kaufman, requested that the court limit the types of victim identification documents accepted, proposing that only national IDs or current Philippine passports be allowed. He said that this would streamline proceedings and enforce a more stringent approach. Limiting the range of identity documents enhances the reliability of the identity verification process and significantly reduces the risk of fraud. The use of valid and insufficiently verified identity documents could lead to misidentification, double counting, and the inclusion of false victims, issues that could trigger unnecessary and time-consuming litigation. The document read. Okay? So, yun mga kababayan, ito si Conti, gusto magpalusot. Ha? Akala nila, nasa ano pa lang sila, nasa Pilipinas, gusto magpalusot. Iba na yun eh. Ha? May mga international lawyers na nagbabantay. So, kung walang ID or kung ano-ano na lang lalagay na identification, how would you authenticate the victim? Ha? Namaya, sabi ko nga, baka yung mga mass graves hinukay ninyo at yun ang yung mga pinatay ng mga NPA, yun ang ipipresenta ninyo. Tapos sabihin nyo, ito si war on drugs ito, pinatay sa war on drugs. So, very clear yung sinasabi ng abogado ni President Duterte. Besides, Secretary, makapagbiro na ng kaunti. Meron tayong customary law dito sa Pilipinas. Yes. Alam mo kung ano ang sinasabi ng customary law? No ID, no entry. Dito pala hindi na kayo makakapasok. Tsaka, even in banks. Sa bangko. Sa bangko, hingihan ka pa nga 2 ID, hindi ka makaka-withdraw kung wala kang 2 ID. Yung mga senior. Parang senior ID. Parang walang talaga ito sila Conti. Gusto lang talagang manalo sa kaso at anuhin nila si President Duterte. Through manipulation, through fraud, or through whatever things that they want to achieve. Alam mo naman, kasi mga naman ito mga may mga tao na nasa likod nito. Hindi naman ito mga tunay na mga abogado na talagang normal na abogado na walang kinakatigan, kundi ang kinakatigan nito yung nasa likod na mga kaliwete. May isa pang customary law. Merong mga no permanent address. Yun ang mga NPA. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.